Naisip mo na ba kung bakit ang ibang tao ay tila madaling nakakamit ang kanilang mga layunin, habang ang iba naman ay taon-taong paikot-ikot lang sa iisang lugar, nalulunod sa rutina at mga inaasahan ng iba? Ang sikreto ay kadalasang hindi nakasalalay sa talento o swerte. Nakatago ito sa tatlong makapangyarihang kasangkapan na nasa abot kamay ng bawat isa sa atin. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa kapangyarihan ng personal na hangganan, ang tunay na disiplina, at ang hindi matitinag na determinasyon. At ipinapangako ko sa inyo, bago matapos ang video na ito, ay titingnan ninyo ang mga salitang ito na tila ba'y walang kabuluhan sa bagong pananaw. Hindi ninyo ito makikita bilang kulungan para sa inyo, kundi ang inyong pangunahing susi sa kalayaan at tagumpay. Kaya, alamin natin kung paano talaga gumagana ang tatlong ito. Hindi ito isang bagong konsepto. Sa mundong punong-puno ng impormasyon, patuloy na notifikasyon, at pressure mula sa lipunan, ang kakayahang pamahalaan ang iyong atensyon at enerhiya ay naging hindi lang kapaki-pakinabang na kasanayan, kundi isang pangangailangan para mabuhay. Ang mga hangganan ay ang iyong personal na hindi na nagpoprotekta sa iyong oo. Ang disiplina ay isang kalamnan na tumutulong sa iyong gawin ang ipinangako mo sa iyong sarili. At ang determinasyon ay ang gasolina na pumipigil sa makinang ito na huminto. Kaya, magsimula tayo sa pundasyon. Sa una at marahil pinakamahalagang aspeto, ang kakayahang bumuo ng personal na hangganan. Linawin natin kaagad, hindi ito tungkol sa pagiging bastos o pagbuo ng isang pader na hindi kayang abutin sa paligid mo. Hinding-hindi. Ito ay tungkol sa malalim na paggalang sa sarili, sa pagprotekta sa iyong pinakamahalaga at mahalaga, hindi na mababawing mga yaman. Ano ba ang mga yamang ito? Ito ang iyong oras, ang iyong enerhiya, at ang iyong atensyon. Sa modernong mundo, ito ang pinakamahal na salapi, at lahat ng nasa paligid ay sinusubukang kunin ito mula sa iyo. Ipagpalagay natin ang isang simpleng sitwasyon na pamilyar sa bawat isa. Katapusan ng araw ng trabaho. Pagod ka, may ginagawa kang proyekto na kailangan matapos agad at kailangan mong mag-focus. At biglang lumapit ang isang kasamahan na humihingi ng kaunting tulong sa kanyang gawain. Pamilyar na kwento, hindi ba? Ano ang karaniwang nangyayari? Ikaw, ayaw maging masama o makasarili, ay pumayag. Sa huli, na-late ka nang umuwi mula sa trabaho. Ang iyong gawain ay nagawa ng padalos-dalos at hindi maayos. At sa loob mo, naiipon ang inis at sama ng loob. Hindi lang sa kasamahan, kundi higit sa lahat sa sarili mo dahil sa kahinaang iyon. Ngayon naman, ibang senaryo. Sa parehong pakiusap, kalmado kang sumasagot, nang nakangiti at magalang. Gusto ko sanang tumulong, pero kritikal para sa akin na matapos ang aking report bago mag-alas 6 ng gabi. Balikan na lang natin ito bukas ng umaga, kapag presko pa ang isip. Tingnan mo kung ano ang nangyayari. Hindi mo ininsulto ang tao. Hindi mo tinanggihan ang pagtulong ng tuluyan. Simple at tapat mong ipinahayag ang iyong kasalukuyang prioridad. Ipinakita mo na pinapahalagahan mo ang iyong oras at ang iyong mga obligasyon. Bilang resulta, natahapos mo ang iyong trabaho sa oras. Umuwi ka ng walang stress. At ang iyong kasamahan, malamang, ay uunawain ito at igagalang pa. At narito tayo sa pangunahing mito na itinanim sa atin mula pagkabata. Ang pagtanggi ay pagiging makasarili. Ngunit ito ay isang mapanganib na maling akala. Sa totoo lang, bawat magalang at sinadyang hindi mo sa isang hindi mahalagang bagay ay isang malakas at tiyak na oo sa kung ano ang tunay na mahalaga para sa iyo, sa iyong kalusugan, sa iyong mga layunin, sa iyong pamilya. Hindi ito pagiging makasarili.
Ito ay strategic na pamamahala ng iyong buhay. Tandaan, ang mga hangganan ay hindi pader na naghihiwalay sa iyo mula sa mundo. Ito ay isang bakod sa paligid ng iyong hardin. Hindi nito pinipigilan ang pakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay, ngunit pinoprotektahan nito ang mahahalagang bagay na iyong pinapalago sa loob. Okay, naiintindihan na natin ang tungkol sa mga hangganan. Naprotektahan mo na ang iyong hardin at nakapaglaan ka na rin ng mahalagang oras at enerhiya. Pero ano ang susunod na gagawin mo sa espasyong ito? Upo lang at magbantay ng bakod? Aba, syempre hindi. Dito na pumapasok ang ikalawang mahalagang elemento, ang simple at malinaw na disiplina sa pag-abot ng mga layunin. Teka. Naririnig ko na ang pagkailang ninyo sa salitang disiplina. Agad ninyong naiisip ang mahigpit na pagsasanay, sariling parusa, paggising ng alas 5 ng umaga at malamig na paliligo. Kalimutan nyo na yan. Hindi militar na disiplina ang pinag-uusapan natin dito, kundi ang sadyang personal na pagpili. Ang tunay na disiplina ay hindi tungkol sa lakas ng kalooban na nauubos din sa huli. Ito ay tungkol sa kakayahang piliin kung ano ang mas gusto mo ng higit sa lahat, sa halip na ang panandaliang kagustuhan na nararamdaman mo ang hayon. Pag-usapan natin sa pamamagitan ng isang simpleng halimbawa. Halimbawa, gusto mong ugaliin ang magbasa ng 20 pahina bawat gabi. Pero tuwing oras na para gawin yon, kusa kang napapakapit sa remote ng TV o sa iyong telepono para mag-scroll sa social media. Ito ang panandaliang kagustuhan. Pero ano ba talaga ang mas gusto mo? Gusto mong maging mas marunong, lumawak ang iyong kaalaman, matuto ng mga bagong bagay na makakatulong sa iyong karera, or magpapaganda lang ng iyong usapan. Ito ang iyong malaki at pangmatagalang layunin. Kaya naman, ang disiplina ay ang tulay sa pagitan ng dalawang puntong ito. Ito ay isang kalamnan na kailangan mong sanayin at hindi ito ginagawa sa pamamagitan ng puwersa kundi sa paglikha ng isang sistema. Halimbawa, ilagay mo ang telepono mo sa ibang silid. Ilagay mo ang libro sa iyong unan. Makipagkasundo ka sa sarili mo. Bubuksan ko lang at babasahin ang isang pahina. Hindi 20. Isa lang. Kadalasan, kapag nagsimula ka na, madali mong matatapos kahit 20 pahina. At dito natin sisirain ang pinakapopular na mito na kailangan daw ng motibasyon para magkaroon ng disiplina. Para bang, kapag naramdaman ko na ang inspirasyon, saka ako magsisimula. Ito ay isang bitag. Ang totoo, baliktad ang lahat. Hindi ang motibasyon ang lumilikha ng pagkilos, kundi ang pagkilos ang lumilikha ng motibasyon. Kapag ikaw, sa kabila ng panandaliang pag-aatubili, ay nabasa mo pa rin ang isang pahina, naglalagay ng check ang iyong utak. Magaling ako, nagawa ko ito. Nakakakuha ka ng maliit na porsyon ng dopamine, ang hormone ng kasiyahan. At sa susunod na araw, mas madali na itong gawin ng kaunti. Ang disiplina ay hindi paghihintay sa tamang mood o pakiramdam. Ito ay ang paglikha ng pakiramdam na yan sa pamamagitan ng maliliit at regular na hakbang. Magaling! Nailatag mo na ang iyong mga hangganan. Sinimulan mo ng sanayin ang iyong disiplina. Gumagawa ka ng maliliit na hakbang araw-araw. Mukhang perpekto ang lahat. Ngunit ang buhay sadyang hindi mahuhulaan. At isang araw, darating ang pagkakataon na hindi lahat ay ayon sa plano. Hindi mo napigilan ang sarili mo at kinain ang cake na yon. Nakaligtaan mo ang iyong ehersisyo. O kaya'y ang proyektong pinaglaanan mo ng buong puso ay biglang bumagsak. Ubos na ang motibasyon. Nagkukulang ang disiplina. Para kang nabangga sa isang pader at tanging pagkadismaya lang ang nararamdaman mo. At ano ngayon? Susuko ka na lang ba at babalik sa dating gawi?
Dito napapasok sa eksena ang ikatlo, ang pinakatahimik, ngunit pinakamatyagang bayani ng ating kwento, ang determinasyon. Ang determinasyon ay hindi malalakas na slogan o marangyang post sa social media. Ito ay isang tahimik, panloob na pagpupursige. Ito ang iyong kakayahang magpatuloy kahit na tila nawala na ang lahat. Ito ang iyong personal na subukan ko pa rin ulit. Isipin ang kwento ng Instagram na alam nating lahat. Sa simula, ito ay isang ganap na kakaibang app na tinatawag na Burben. Sobra sa features, mahirap intindihin ng mga user at halos tuluyan ng bumagsak. Ang mga lumikha nito, sina Kevin Systrom at Mike Krieger, ay madaling sumuko, tanggapin ang pagkatalo at maghiwalay. Marami ang ganoon ang ginagawa. Ngunit ipinamalas nila ang determinasyon. Hindi nila binitawan ng buo ang ideya. Sa halip, umupo sila at sinuri kung anong nag-iisang feature sa kanilang bigong app ang tunay na gusto ng mga tao. At ang feature na yon ay ang photo filters. Noon, gumawa sila ng mabigat ngunit matapang na desisyon. Itapon ang lahat at mag-focus lang sa mga litrato. Kaya isinilang ang Instagram. Ang kanilang determinasyong hindi sumuko kundi mag-adjust ang nagpabago sa kabiguan tungo sa matinding tagumpay. At heto ang pangunahing ideya. Ang determinasyon ay hindi likas na talento para sa iilan. Ito ay isang kasanayan din, tulad ng iba pa, at sinasanay ito sa pinakamahihirap na sandali. Sa bawat pagkakataon na pagkatapos ng kabiguan ay hindi ka sumusuko, kundi sinasabi mo sa sarili mo, okay, hindi ito nagtrabaho. Ano ang pwede kong gawin ng iba? Pinapalakas mo ang iyong muscle ng determinasyon. Ito ang iyong kakayahang bumangon matapos madapa. Hindi lang isa, kundi 10, 100 beses. Hindi dahil superhero ka, kundi dahil nagpasya kang karapat-dapat ang iyong layunin. Ang determinasyon ay ang iyong gasolina kapag ubos na ang lahat. At ngayon, ang pinakamahalaga, ito ang nagbubuklod sa lahat ng ito at ginagawang tunay na sistema ng pagpapahusay sa sarili. Madalas, iniisip nating ang mga limitasyon, disiplina at determinasyon ay tatlong magkahiwalay at walang koneksyon na konsepto. Pero narito ang mahalagang punto. Gumagana lang sila ng magkasama, nagpapalakas sa isa't isa sa isang patuloy na ikot. Tingnan natin kung paano ito nangyayari. Ang malinaw na limitasyon ay lumilikha ng ligtas na espasyo para sa iyo at nagpapalaya ng enerhiya. Nagkakaroon ka ng mapagkukunan na pwedeng gamitin para sa tiyak na mga pagkilos. Ang disiplina ang kumukuha ng mapagkukunan na ito at ginagawa itong mga gawi at pang-araw-araw na pag-aunlad. Bawat maliit na hakbang na nagawa dahil sa disiplina ay nagpapatibay ng iyong kumpiyansa sa sarili. At ang determinasyon, ito ang sumasalba sa buong sistema kapag ito'y bumibigay. At siguradong bibigay ito dahil hindi naman tayo robot. Ang determinasyon mismo ang nagtutulak sa iyo pagkatapos ng pagkabigo na huwag sumuko sa lahat, kundi muling itatag ang mga limitasyon, bumalik sa disiplina at subukang muli. Ito ay isang paulit-ulit na ikot na sa bawat pag-ikot ay lalo kang pinatatatag. Ang mga limitasyon ay nagpoprotekta sa disiplina. Ang disiplina ang nagpapalakas sa determinasyon. At ang determinasyon naman ang nagpapanumbalik ng mga limitasyon at disiplina. Sa huli, ang lakas ng tatlong katangiang ito ay hindi tungkol sa paghihigpit. Ito ay tungkol sa sadyang paglikha ng buhay na tunay mong gustong mamuhay. Ito ay tungkol sa kalayaang piliin ang sarili, ang iyong mga layunin at ang iyong landas. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa huli. Kung ito ay naging kapaki-pakinabang sa iyo, i-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong video. At ngayon, may tanong ako sa iyo.
Ano ang pinakamahirap para sa iyo? Ang magsasabi ng hindi at ipagtanggol ang iyong mga limitasyon, ang manatili sa disiplina o ang hindi sumuko pagkatapos ng mga pagkabigo? Isulat ang iyong sagot sa comment section. Pag-usapan natin ito